The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Tinatalakay ngayon sa Senate Committee on Foreign Relations ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo. Iimbestigahan kung nalabag ba ang karapatan ng dating Pangulo at kung nagkaroon ba ng due process noon. Kabilang po sa mga inimbitahan sa pagdinig sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, National Security Advisor Eduardo Año, PNP Chief General Romel Marbil at PNP CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Layo ng komite na klaruhin ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga international tribunal maging ang mga isyu kaugnay sa jurisdiction ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Malacanang na legal ang naging pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11 sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ipinatupad ito ng PNP kasunod ng hiling ng International Criminal Police Organization o Interpol. Hindi raw pipigilan ng Malacanang ang mga pagdinig ng komite. Rerespetuhin din daw nila ito lahat kung ito ay in aid of legislation. Abangan po ang iba pang detalye ng pagdinig maya-maya lang. Samantala, sugatan ng isang binatilyo sa San Jose del Monte, Bulacan matapos siyang saksakin ng riding in tandem na tumangay pa sa kanyang sinasakyang motorsiklo. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagmamaneho ng motorsiklo ang binatilyong ito sa barangay Kaypian sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Martes ng gabi nang tila may bumubuntot sa kanyang dalawang lalaki sakay ng isa pang motor. Maya-maya, hinarangan na siya. Bumaba ang angkas ng motor at sinunggaban ang binatilyo. Sinaksak din ang biktima. Inabangan po yung biktima natin. Kinat po siya, yung back ride ay bumaba, naglabas ng patalim. Inundayan ng saksak yung biktima natin, tumama sa tagiliran at forcibly tinangay po yung motor niyang dala-dala. Dalawa siyang naka-helmet parehas hanggang sa dulo, nakita sa dulo. Nung lumabas, dala-dala na yung motor. Matapos ang krimen, tumakas sakay ng magkahiwalay na motorsiklo ang mga suspect. Nakatakbo pa ang biktima para humingi ng tulong. Ayon sa ina ng biktima, inutusan lang niya ang anak niya na magpa-cash in sa tindahan para sa kanyang e-wallet. After 10 minutes lang, nagsisisigaw doon sa may gate na, Mami, tulong. Nasaksak ako, na-hold up ako. Yung motor, Mami, nakuha yung motor, gano'n siya ng gano'n. Sabi ko, huwag ka na magsalita, okay lang, motor lang yun. Basta ikaw, buhay ka. Isinugod sa ospital ang biktima dahil sa tinamong sugat sa tagiliran. Sa salaysay ng biktima sa pulisya, napansin na niyang nagmamanman ang mga salarin nung nasa tindahan pa lang siya. Bago pa po siya magpa-cash in sa isang convenience store, nakita niya na po, napansin niya na itong mga suspect natin. Pagkatapos niya magpa-cash in, papunta po siya sa basketball court para manood po ng palaro. At akala niya po, yung sumunod sa kanya na nakita niya is pupunta rin po dun sa court na yun para manood ng liga. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Humihiling naman ng hustisya ang kanyang pamilya. Hindi ka na naawa sa bata, ang payat-payat ng anak ko. Hindi naman siya lumaban, binigay naman sa iyo yung motor. Ba't kailangan mo pang manaksak? Ba't kailangan mo pang siyang saktan? Tinutugis pa ng pulisya ang mga salarin na posibleng maharap sa reklamong carnapping at frustrated homicide. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam hanggang ngayong umagang heavy-gat na traffic sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway na nagsimula pa kahapon. Resulta yan ng pagsasara sa lanes 2 at 3 sa ilalim ng Marilao Interchange Bridge. Kinukumpuni kasi ang sira sa tulay matapos itong masalpok ng 2 truck kahapon ng umaga. Sarado rin ang mismong tulay. Nagbukas naman ng zipper lane sa southbound lane ng NLEX para maibsan ang traffic. Pero kaninang madaling araw tumukod o halos hindi gumalaw ang mga sasakyan sa may bandang Bocaue Toll Plaza. Dakong alas 9 naman ng umaga, umabot na ang traffic sa Mindanao Avenue at Karuhatan sa Valenzuela. Payo ng NLEX para sa mga biyaheng norte, pwedeng mag-exit sa Karuhatan, Paso de Blas at May Kawayan papunta sa MacArthur Highway bago pumasok ulit ng NLEX sa Ciudad de Victoria o Bocaue Interchange. Kung patimog naman, pwedeng lumabas na sa Bocaue Interchange o Ciudad de Victoria papuntang MacArthur Highway at pumasok ulit sa NLEX sa May Kawayan Tollgate. Update po tayo sa matinding traffic sa NLEX ngayong sarado ang Marilao Interchange Bridge matapos nga po ang pagsalpok doon ng 2 truck kahapon.
Kausapin natin si Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa Balitang Hali, mga nanonood po natin. Opo, nakagawa na po ba kayo ng paraan para maibsan yung traffic dyan po sa lugar? Ano po yung mga alternatibong ruta para sa mga babiyahe dyan po sa NLEX? Opo, yung pong ginagawa natin talaga, sir, na implement po natin is yung pag-implement po ng counterflow at kasalukuyan nga po. Meron tayong tuloy-tuloy na counterflow pero pagka naman yung ating pa-southbound traffic ay hahaba ng gusto, pansamantalang tinitigil po natin yung ating counterflow. At yun po yung isang inilabas natin na alternative is yung magre-route po yung ating mga motorista. Actually, as early as yung sa EDSA, kung talagang ito mahaba po yung traffic ng pa-northbound natin, andito na po halos dito sa Balintawak Toll Plaza, pwede na pong dumiretso po doon sa papuntang MacArthur. Mm-hmm. And then, pwede po silang kumanan po doon sa may Bocaue Bypass Road. Mm-hmm. At mag-a-access sila through CDV Interchange. At pwede na po silang pumasok doon pa norte. Lagpas na po yun yung congested areas po natin. Mm-hmm. At pwede rin pong instead of CDV Interchange, pwede po nilang kunin yung towards Bocaue Interchange and then papasok po ng northbound entry po ng Bocaue Interchange. And then yung po pa southbound, pwede din pong Bocaue Interchange bago pa po pumasok doon sa plaza. And then towards MacArthur, and then pwede po sila pumasok ng expressway or dumiretso na po sila sa papuntang EDSA. Of course, itong rerouting scheme nyo nasa inyong website po at nasa inyong mga social media accounts. Apo, ito po yung mga nilabas po nating possible na kunin po nilang rerouting. Sa inyo pong initial assessment, ano po ba yung, gaano ba kalaki yung damage dun po sa tulay at gaano po katagal kaya ito makukumpuni? Opo, yun po, agad-agad na pinuntahan naman po ng aming mga engineers at yung aming contractor na gagawa nung madaling araw na na-hit nga po siya, yung Marilao Bridge. At yung assessment po nila ay within 2 to 3 weeks po yung repair na kakailanganin. Naumpisa na po ito kagabi. Naglagay na po sila ng shoring support para to ensure na safe yung lugar bago po, habang ito ay ginagawa. At yun po, kinakailangan po talaga ng tuloy-tuloy na sarado po yung mga lanes sa ibaba para safe po yung ating mga motorista at walang walang pagtigil yung paggawa. Para po, bago mag-Holy Week naman po, ay mabuksan na po natin lahat yung lane. So hahabulin niyo po yung bago mag-Holy Week na mabuksan na yung buong linya. At meron ho bang pagkakataon na may isang linya na pwedeng mabuksan kapag na-repair na yung bahagi ng tulay? Yun po yung titingnan po natin na kung pwede po dun sa assessment ng ating engineers at saka yung aming contractor na gagawa. Sa inyo pong pagtaya, mas mabuting mag-alternate route na lang itong mga motorista at huwag tiisin or manatili doon sa expressway. Kasi yung ibang mga motorista, gusto nila doon na lang at tiisin na lang yung mahabang traffic. Gaano ba katagal sa inyong assessment yung itatagal ng traffic kapag nanatili sa expressway? Actually, sir, marami po yung mas pinipili na po nila yung dumiretso. Dahil may instances din na kami na babalita na at times talagang bumabagal din yung traffic flow doon sa MacArthur. Okay. Posible ba pero may time din po kasi na mas maluwag po doon. So, yun po, kami talaga nagsasuggest na tingnan na lang po nila kung saan po yung mas mabilis na ruta po nila. Opo, bagamat ito po yung aksidente, posible bang i-considera ang pagpapadaan ng libre sa bahagi ng Marilao Toll Plaza kung ganitong katagal yung pagkukumpuni rito? Papo, yung aspeto na yan, sir, ay yun po, antay na lang po yung aming top management kung ano po yung pwede po nilang ipalabas tungkol dyan. Nabanggit nyo, bumabagal din kasi yung trapiko sa may MacArthur Highway. Ano pong coordination nyo with the LGU para maibsan yung traffic at ma-coordinate yung pagpapadaan doon ng mga galing sa NLEX? Opo, lahat naman po nung LGU ng Bocaue, Marilao at saka Maykawayan, nakausap na rin po namin. Maging dun sa nangyari dun sa tulay. So,
Yun po, doon din po kami minsan nakakakuha ng mga information para po masabi na mas mainam po talaga yung pare-route or dito po sa loob po sila. Pero dahil dito sa sobrang haba dito sa loob na traffic, parang nakikita po namin na mas mainam po kung mag-reroute po sila. Ano pong posibleng pananagutan ng driver ng truck sa insidenteng ito? Opo, yung pong truck driver at saka yung owner, maaari po silang sampahan ng reckless imprudence resulting in damage to property. Pero ito i-assess pa po ninyo? I think yun na po yun, sir. Inaantay lang. We are undergoing yung process na po talaga ng pagpapile ng case po or kaso sa against po doon sa driver and yung owner po ng truck. Okay. Panghuli na lamang po, baka may abiso kayo sa mga dadaan dyan sa NLEX. Siguro kung walang importanteng lakad, wag nang tumuloy or ano pa yung pang alternatibong ruta bukod po dito sa may MacArthur Highway. Nasa inyo pong pagkakataon. Opo. Yun, sir. Yun nga po. Tama po kayo kung talaga naman kung kaya nilang wag na lang ituloy yung biyahe nila. At yun naman po talaga yung mga importanteng biyahe na talagang hindi pwedeng i-cancel or kailangan ituloy ay yun po. Tingnan lang po nila yung current situation po ng expressway, gaano kahaba na po yung ating traffic dito. At doon naman po sa rerouting, tingnan nila kung mas maluwag po doon. And pwede po silang mag-reroute na lang instead po na dito sa loob. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po sa Rapi at maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Okay, si NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. Maulan po ngayon ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas hanggang sa matitinding ulan sa may Eastern Samar. Katamtaman hanggang sa malalakas na ulan din po naman ang mararanasan sa Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Masbate at sa Sorsogon. Pinaalerto po ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Ang maulang panahon ngayon sa mga nasabing lugar ay epekto ng shear line. Hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon. Ngayong Huwebes, magpapatuloy rin ang init at alinsangan sa ilang panig ng bansa. Posibleng umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Puerto Princesa, Palawan. 37 degrees Celsius naman sa Pasay, habang 36 degrees Celsius dito sa Quezon City. Halos 200 empleyado ang inaresto ng salakay ng isang ipinapakilalang special class BPO sa Makati City. Pero pogo raw pala. Balitang hatid ni Salima Refran. Warrant of arrest ang bitbit ng PNP-CIDG, PAOK at Makati Police nang pasukin ng isang palapag ng isang commercial building sa Makati City. Nang isilbi na ang warrant, nakitang maraming dayuhan sa kumpanyang nagpakilalang isang special class BPO. Back-end ang kumpanya ng online sports betting, offshore gambling at casino platforms. Pero nang i-check sa PAGCOR, wala pala silang lisensya. Yung initial na nakita namin, talagang nandoon yung isang online gaming platform na pinagbabawal na sa ibang bansa. Doon sa isang screen na nakita namin, iba't ibang bansa ang niloloko nito. So that's why merong mga Japanese sa loob, may mga Malaysians, may mga Chinese, may mga Taiwanese, may mga taga Hong Kong, at Brazilian. Sinisilap na rin kung sangkot sa scamming ang operasyon ng umano'y pogo. Bukod kasi sa computers, cellphones at SIM cards, meron din mga text blasters, mga MC o International Mobile Subscriber Identity Catchers at OTP generators. Ayon sa PAOK, delikado ito, lalo't ilang embassy ang nag-uopisina rin sa gusali. Delikado yun. Alam naman natin yung mga hacking, yung mga presence ng mga hackers, and then matatabihan ka ng mga ganito. So, medyo security risk. 135 ang mga dayuhang naaresto. Sasailalim sila sa verification ng kanilang immigration status. 53 naman ang mga Pilipino, kasama na ang subject ng warrant na wanted para sa kasong robbery. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng gusali kung bakit nakapag-operate doon ang isang umano'y pogo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng management ng gusali. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Samantala, lugi ang inabot ng isang magsasaka na itinapon na lamang ang mga bagong ani niyang gulay sa Libona, Bukidnon. Nasa 1 toneladang bell pepper at isang truck ng kalabasa ang itinambak na lamang po sa gilid ng kalsada dyan sa may barangay Maambong. Libre na lang yan para sa mga residente roon. Hindi raw yan kinuha ng buyer dahil puno raw ang bodega. Wala rin daw biyahe ng barko para sana maibenta ang mga yan sa Maynila. Kahit daw ilako, hindi na raw makakabawi ang mga magsasaka dahil sa sobrang bagsak presyo sa ngayon. 6 pesos kada kilo lamang ang kalabasa, habang 15 pesos kada kilo ang bell pepper. Sa average price na yan sa Metro Manila, base sa monitoring ng Department of Agriculture, halos 52 pesos ang kada kilo ng kalabasa, habang pumapalo sa halos 190 pesos kada kilo ang red bell pepper. Ipinagbigay alam na raw sa Agriculture Office sa Bukidnon ang nangyari doon pero wala pa silang pahayag. Si Manny Pacquiao inisa-isa ang kanyang mga plano para palakasin ang barangay governance. Pagtulong sa mga tomato farmer ang isinulong ni Kiko Pangilinan sa Bohol. Itinutulak ni Ariel Querubin ang Panganay Scholar Program sa pagbisita niya sa Batangas. Pagkakaisa sa komunidad ang isa sa ipinanawagan ni Senator Francis Tolentino sa Pampanga. Doon ipinangako naman ni Benhur Abalos ang pag-amyenda sa Local Government Code. Umento sa sahod ang isinulong ni Jerome Adonis sa Laguna. Suporta sa BPO industry para makasabay sa bugso ng AI ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Cebu. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Abby Binay sa Quezon. Inalala ni Congresswoman Arlene Brosas ang kaarawan ni Gabriela Silang sa pagsasagawa ng mural painting. Suporta sa mga katutubo sa Pili Camarines Sur ang inihayag ni Allen Capuyan. Suporta sa mga kababaihan ang idiniin ni Senador Pia Cayetano sa Eastern Samar. Sa trabaho market sa Maynila, nag-ikot si Atty. Angelo de Alban. Si Senador Bongo itinutulak ang paghahatid ng serbisyong medikal sa Occidental Mindoro. Pagpapalawak ng turismo ang binigyang halaga ni Senador Lito Lapid sa Aklan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang rider matapos makasalpukan ang isa pang motorsiklo sa Malasiki, Pangasinan. Chris, paano yung nangyari dyan? Oni, tumatawid ang isang motorsiklo sa kalsada sa barangay Don Pedro nang dumating ang isa pang motorsiklo. Sa video, kita ang maayos na daloy ng mga sasakyan nang akbang tatawid ang isang motorcycle rider papunta sa kabilang lane. Nang makapunta sa gitna, nasalpok siya ng isang paparating na motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang dalawa. Dinala sila sa ospital, isa ang sugatan at isa naman ang nasawi. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima. Pasitabi po sa mga nanananghalian, may mga chop-chop na bahagi ng katawan ng tao na natagpuan sa bahagi ng Marilaki Highway sa Santa Maria, Laguna. Batay sa investigasyon, unang natagpuan nitong Martes ang isang naaagnas na paa na nakabalot sa isang garbage bag. Sumunod riyan ang isa pang paa at binti ng tao. Inimbestigahan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga natagpuang bahagi ng katawan at sospek sa pagtatapon nito. Nakikipag-ugnayan na rin ang Santa Maria Police sa mga karatig bayan para alamin kung may natagpuan din doon na iba pang bahagi ng katawan. Huwebes latest po tayo! Non-stop ang celebration para sa 75th anniversary ng GMA Network. Sa Thanksgiving party kahapon, dumalo ang Kapuso Stars at officials suot ang denim at diamonds-inspired outfit. Let's watch this. Ang OOTD na guests and attendees sunod sa temang Denim and Diamonds na sumasalamin sa makulay, makinang at matatag na kasaysayan ng Kapuso Network sa loob ng 75 taon. Present ang Kapuso Executive sa pangunguna ni Chairman of the Board Advisor at Chairman ng Programming Committee Attorney Felipe L. Gozon. President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Chief Marketing Officer Lizelle Maralag at iba pang matataas na opisyal ng network.
Dumating din in their stylish and chic denim and diamonds fit sina Dingdong Dantes, Alden Richards, Barbie Forteza, Michael V, pati na ang mga Kapuso Love Teams. Naroon din ang mga personalities ng GMA Integrated News, Public Affairs at DZBB. Maraming mga hinahandang magagandang mga programa and pelikula this year. Surprise na lang, I can't announce them yet, but a lot of big projects are in the works for our 75th anniversary. It's an evening to give thanks, di ba? And also to talk about ideas kasama ng ating mga minamahal na advertisers. We're very happy and it has been a while since nagkaroon tayo ng Thanksgiving. Medyo nakakamiss din to have these kinds of events. Sa speech ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., nagpasalamat siya sa mga naging trade partners ng network. As we celebrate our diamond anniversary this year, we look back at 75 years of changes made, challenges met, and relationships and partnerships we are profoundly grateful to have built around the world. Relationships and partnerships which have enabled us to continue to grow and fulfill our unwavering commitment to serve by providing quality content to entertain, inform, and enrich the lives of the Filipinos wherever. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, pinag-iinitan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pamilya. Itinanggihan ng Malacanang, sabay paalala naman kay Vice President Sara Duterte na ngayon nasa the Netherlands na may mga tungkulin pa siya rito sa Pilipinas. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang bisa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito ng Malacanang nang tanungin tungkol sa lumutang ng mga bagong pangalan nang umunoy nakatanggap ng confidential funds ng OVP at kung may gagawing hakbang ang Malacanang para pasagutin ang bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, saka si Xiaomi 8. Talagang mga peking tao pa rin yung ginagamit na hanggang ngayon. Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no? Ang pondo ng bayan. Sinusubukan namin kunin ang tugon ng Vice Presidente tungkol sa pahayag ng Malacanang. Tungkol naman sa mga bagong pangalang lumutang kaugnay ng confidential funds. Sabi ni VP Sara, hindi ko masagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinabi ng Office of the Vice President at this point. Hindi na natin alam. Sa isang talakayan na ni-livestream sa social media, sinabi ng nakababatang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte na pinag-iinitan sila ng Administrasyon Marcos. Lisod yun kaayo sa. Lisod kayo sa nga sitwasyon nga kanang gina-single out mo sa ka presidente. Di ba? Kanang kuan ba? Kanang targeted mi ba? Bugat kayo ang mga kuan, ang sitwasyon karon. Kung tungkol sa pag-aresto raw ang tinutukoy ni Mayor Baste, ayon sa palasyo, wala raw silang magagawa rito dahil ang dating Pangulo pa lang ang may warrant mula sa ICC. Magyang kakulangan ng investigasyon at hindi pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng mga umano'y libu-libong extrajudicial killing na nagtulak sa ICC para ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Bunga rin daw ng kawalan ng aksyon ng nakaraang administrasyon. Walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. Patuloy na naninindigan ng palasyo na hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng ICC ang Pilipinas mula nang kumalas ito noong 2019. Pero kinikilala naman ang jurisdiction nito sa mga kaso bago ang pagkalas. Hindi pa rin napag-uusapan ang muling pagsapi sa ICC. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Rodrigo Roa Duterte. Matapos formal na kilalanin ng International Criminal Court bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, araw-araw na raw dadalaw sa detention center si British-Israeli lawyer attorney Nicholas Kaufman. At mula po sa The Hague, the Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, target daw ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na buuin o mabuo ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lalong madaling panahon. At hindi pa niya idinedetalye kung ano yung mga petisyon o apela na kanilang ihahain sa International Criminal Court, pero isang malinaw sa ngayon, kakailanganin daw niya ng mga Pilipinong abogado. Kung paano lalabanan at pagtatagumpayan ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court ang pinag-usapan daw ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman sa ikalawang pagbisita ng abogado sa dating Pangulo sa Scheveningen Prison dito sa The Hague, Netherlands. Kahit lumalabas na all foreign defense team ang dedepensa sa dating Pangulo sa ICC, posible pang madagdagan ng Pilipinong abogado ang legal team ayon kay Kaufman. There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Hindi pa sinagot ni Kaufman kung may posibilidad pa bang masama si dating Executive Secretary Salvador Medialdea o dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa defense team ng dating Pangulo. The announcement will be made in due course. Pasado 2:00 ng hapon, March 19, dito sa The Hague, nangyari ang ikalawang pagbisita ni Kaufman. Aaraw-arawin na raw niya ito para makumpleto na sa lalong madaling panahon ang defense team at mailatag na rin ang kanilang mga legal na hakbang. Inabisuhan daw niya ang dating Pangulo tungkol sa nature ng kasong crimes against humanity. Hindi siya nagbanggit ng detalye ng kanilang mga ihahaing petisyon. Gayunman, sinabi ni Kaufman na isa raw sa mga pagbabasehan ang naging paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Everybody saw what happened to him when he returned to the Philippines, was put onto a plane and thrown over here. So you will be filing for interim release? I'm not going to divulge defense strategy. Nagpaabot din daw ng mensahe ang dating Pangulo sa mga Pilipino. What I want to say at the present moment in time is that he sends all his well-wishers and supporters the very best. Bilang akusado sa kasong murder as a crime against humanity, karapatan ni dating Pangulong Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. Kasama sa ibibigay ng Office of the Prosecutor ng ICC sa defense team, ang testimonya ng mga testigo at iba pang ebidensya. Kaugnay naman sa mga posibleng tumestigo sa kaso ng dating Pangulo, may aasahan silang proteksyon mula sa International Criminal Court. Batay sa website ng ICC, para ito sa lahat ng testigo, depensa man o prosekusyon. ICC ang mag-aasikaso sa visa ng mga testigo kung kinakailangan nilang pumunta rito sa The Hague. Habang nandito, makatatanggap sila ng allowance at papalitan ng anumang income o kita nila na mawawala habang tumitestigo sila sa kaso. Connie, sa ngayon ay merong 5 Pilipino na kabilang sa list of counsels na International Criminal Court. Kabilang dyan sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres na silang kinatawan ng mga biktima ng extrajudicial killings. Si Attorney Harry Roque naman, nakauna-unahang naging bahagi ng list of counsels ng ICC, ay hindi na raw kabilang sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Vice President Sara Duterte para makapag-focus na siya sa kanyang application for asylum dito sa the Netherlands. So meron na lang 2 natitirang mga pangalan, pero bukod dyan, pwede naman daw kumuha ng iba pang mga abogado at ipa-credit na lamang sa ICC ayon kay Attorney Kaufman. Kaya yan ang aantabayanan natin. So yan muna ang latest na sitwasyon ngayon dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Hinamon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na umuwi mula sa The Netherlands. Sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito eh. Then nag-withdraw It's not even the issue. Nag-withdraw na daw siyang as lawyer, ICC lawyer. Kasi miski na, irrelevant pa rin siya. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya.
October 2024 nang sampahan si Roque ng reklamong qualified human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng PNP-CIDG. Kaugnayan sa koneksyon umano ni Roque sa Lucky South 99 ang niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga at sa Whirlwind Corporation na may-ari ng kinatitirikang lupa ng naturang Pogo. Dati pang sinabi ni Roque na gawa-gawa lang ang mga alegasyon laban sa kanya at iginiit na wala siyang kinalaman sa mga Pogo. Batay sa kanyang Facebook Live, unang namataan si Roque sa Dahig noong March 14, ilang araw matapos dalhin doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Roque, humihiling siya ng asylum doon. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Visayas at Mindanao kasama ang GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki sa Dumaguete, Negros Oriental matapos siyang matusok ng pana sa kaliwang mata. Sarah, saan galing yung Rafi, pana? dala mismo ng lalaking 30 anyos ang pana na tumusok sa kanya. Kwento ng kasama ng biktima, nadapa ang biktima kaya tumusok sa kanyang mata ang pana. Hiniling daw ng biktima na tanggalin iyon. Ilang minuto matapos maalis, nawalan na raw ng malay ang biktima. Binawian ng buhay ang biktima sa ospital. Ayon sa kasama, natagalan bago sila nakarating sa ospital dahil naligaw sila. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. Arestado ang dalawang pekeng real estate agent dito sa Davao City. Nahuli ang dalawang babae sa ikinasang entrapment operation sa loob na isang mall. Napag-alaman ng mga taga-National Bureau of Investigation na walang lisensya ang mga sospek sa pagbebenta ng lupa. Isa sa mga nabiktima nila, abot sa 1.7 million pesos ang ibinayad sa lupang hindi naman pala ibinebenta ng tunay na may-ari. Walang pahayag ang mga sospek na maharap sa mga reklamong estafa at paglabag sa Real Estate Service Act. Pinaghahandaan na ng Department of Transportation at ilan pang government agencies ang panibagong transport strike ng Grupong Manibela sa susunod na linggo. Sa anunsyo ng Manibela, aarangkada ang transport strike mula sa Lunes, March 24 hanggang Miyerkules, March 26. Bilang pagtutol daw ito sa PUV Modernization Program. Kabilang sa mga pinaghahandaan ang palibreng sakay sa mga posibleng stranded na commuter. Ayon sa DOTR, kinikilala man nila ang karapatan ng Manibela, umaasa raw silang makikipag-usap pa sa kanilang grupo para mapanatili ang kaayusan at kaginhawaan ng alang-alang sa mga commuter. Wala pang pahayag ang Manibela kaugnay dyan. Avisala Encantadex! Mas na-excite ang fans ng Encantadia sa papalapit na bago nitong installment, ang Encantadia Chronicles Sangre. Yan ay matapos i-share ng isa sa mga direktor nito na si Direk Rico Gutierrez ang picture ng mga pinaniniwalaang sandata ng 4 na sangre. Makikita ang 3 espada na may magkakaibang kulay, red, blue at green. Indikasyon niyan na pag-aari yon ng mga sangre na may hawak na mga brilyante ng apoy, hangin at tubig. Pang-4 naman ang Arnisticks na iconic weapon ni Sangre Danaya na may hawak ng brilyante ng lupa. Ang Encantadia Chronicles Sangre ay pagbibidahan ni Bianca Umali, Kelvin Miranda, Angel Guardian at Faith De Silva. Coming soon yan sa GMA Prime. Hindi na raw kinakailangan ng mechanical ventilation ni Pope Francis ayon sa Vatican. Batay po sa update ng Vatican, patuloy na bumubuti ang lagay ng Santo Papa. Under control na raw ang impeksyon ng Santo Papa ayon sa kanyang mga doktor. Normal na rin daw ang resulta ng kanyang mga blood test at wala na siyang lagnat. Hindi patukoy kung kailan makalalabas ng Gemelli Hospital si Pope Francis kung saan mahigit 1 buwan na siyang nananatili. Ito ang GMA Regional TV News. Pinabulaan na ng Cebu City Medical Center ang impormasyon na may naganap na bentahan ng sanggol sa loob ng kanilang pasilidad. Kasunod ito ng pag-aresto sa mag-asawang ibinibenta sa halagang 30,000 pesos ang bagong silang nilang anak na babae. Nangyari daw kasi ang bentahan sa nasabing ospital. Kinumpirma naman ng CCMC na sa kanilang pasilidad isinilang ang sanggol. Ngunit tinitiyak nilang walang nangyari na bentahan doon. Sa oras daw na ma-discharge ang sanggol sa ospital, wala na silang kontrol sa sitwasyon. Dagdag nila mahigpit ang seguridad at walang sino mang nakapapasok sa ospital maliban sa mga otorisadong tao. Handa ang ospital na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Patuloy pa ang pulisya sa pangangalap ng ebidensya laban sa iba pang posibleng sangkot sa pagbebenta ng sanggol.
Bistado ang isang babae sa Quezon City dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Ang kanyang mga parokyano, pumunta raw mismo sa bahay niya para makabili ng droga. Balitang hatid ni James Agustin. Sa labas ng kanyang inuupahang bahay sa Barangay San Vicente, Quezon City, na aresto ng pulisya ang 29 anyos na babae na nagbebenta umano ng iligal na droga. Iginasa ang drug bypass operation matapos makatanggap ng reklamo ang mga otoridad mula sa concerned citizen kaugnay sa transaksyon ng sospek. Nakuha mula sa sospek ang 25 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Sa imbestigasyon na pag-alaman na 4 na buwan pa lang nangungupahan sa lugar ang sospek. Abutan lang ito sa bahay. Yung mga parokyano scorer pupunta sa bahay niya at doon niya pinagbebentahan. Karaniwan kasi ang mga parokyano rito ay mga taga nasabing same barangay lang din, mga construction workers, mga tricycle drivers. Nakakulong sa Anonas Police Station ang suspect na maharap sa reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Na-comment na lang po ako, sa korte na lang po ako magsasalita. Inaalam pa ng pulisya ang source ng droga ng suspect. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nangyari na ang reshuffling ng duo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang bagong kapuso kapamilya pairs, sina Michael at Ralph, Josh at Clarice, Dustin at Esnir, AZ at Kira, and Ashley at AC. Nanatili namang duo sina Will at River. Paano naman kaya ang kapusong si Charlie? Magiging partner niya kaya ang bagong housemate na si Bianca? Another achievement in the bag para kay Sparkle star Khalil Ramos. Isa si Khalil sa mga best actors sa full-length film category ng Cine Panalo Film Festival 2025. Para yan sa kanyang pagganap sa pelikulang All Saints Day. Kasamang nag-celebrate ni Khalil sa kanyang victory ang girlfriend na si Gabby Garcia. Marami pa raw kulang sa konektadong Pinoy bill ayon sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTA. Ayon kay FICTA Chairperson Estrelita Juliano Tamano, kabilang dyan ang probisyon para ma-regulate ang utility pole rental. Ito ang binabayaran ng mga internet provider sa mga electric company para makapagkabit ng internet cable mula sa poste hanggang sa bahay ng mga customer. Sa memorandum ng National Electrification Administration o NEA noong 2018, 420 pesos ang pole rental kada posisyon ng kable kada taon. Sabi ni Tamano, mabigat yan sa bulsa ng maliliit na cable TV at internet provider. Kaya sana raw, kinonsulta sila ng mga mambabatas. Ang konektadong Pinoy Bill na layon daw palakasin at gawing abot kaya ang internet sa buong bansa ay aprobado na ng Kamara at Senado at nakatakdang talakayin sa Bicameral Conference Committee. Ipararating daw ng FICTA kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga hinaing. Gusto ng gobyerno mapamura yung internet, kaya nga lahat inalaw na makapagbigay internet. Pero yung pole rental naman, hindi nila ginagalaw. Susulat na lang kami sa presidente na bago niya pirmahan, kailangan muna basahin niya na yung aming reklamo kailangan mabigyan ng pansin bago talaga magkaroon ng batas na ganyan. May kakaibang medical treatment na ginagawa sa ilang baka sa France. Yan ang acupuncture na isang tradisyonal na pamamaraan ng paggamot gamit ang mga karayom. Itinuro yan sa acupuncture training ng mga farmer para sa mga alaga nilang baka. Ayon sa acupuncturist, nakakatulong ang acupuncture para palakasin ang immune system ng mga baka, gayon din sa kanilang milk production at iba pang problema sa kalusugan. Sabi ng ilang farmer, epektibo nga yan sa kanilang mga alaga. Wow! Update po tayo sa pagdinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa kanyang opening statement, sinabi ni Senate Committee on Foreign Relations Chair Senador Amy Marcos na ang tanging tanong na bakit isinuko ang isang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Ani Marcos, malaki pa ito sa pag-aresto sa dating Pangulo dahil tungkol daw ito sa dignidad ng mga Pilipino na ngayon pa lamang nangyari na ang isang Pilipino ay kinaladkad palabas ng bansa. Si Senador Bongo na dumadalo online naglabas ng hinanakit tungkol sa pag-aresto at pagdala sa dating Pangulo sa dahig. Sa tingin niya, huli na ang pagdinig dahil hindi naman daw maibabalik na ang dating Pangulo sa ating bansa.
hindi naman daw tatakas ang dating Pangulo dahil hirap na nga daw itong maglakad. Pero labis na mabilis ang pagdala sa kanya sa ibang bansa. Nanindigan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa ICC epektibo noong 2019. Wala ng jurisdiction sa Pilipinas ang ICC, pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala mang jurisdiction sa Pilipinas bilang isang bansang ICC. May jurisdiction daw ang ICC sa isang individual na harap sa matataas na krimen kung ibabatay sa international humanitarian law na kinikilala ng Pilipinas at ng marami pang bansa. Inungkat pa ni Senador Marcos kung kailan ba nagbago ang isipan ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa ICC. Wala pang komento ang Malacanang kaugnay sa sinabi ng Senadora, pero sabi ni Remulla, maaring sa pangunawa lamang ito ukol sa jurisdiksyon ng ICC na hindi estado ang hinahabol kundi ang individual na nagkasala ang hinahabol ng ICC na inirereklamo naman ng mga biktima. Nagpapatuloy pa rin, Connie, ang pagdinig ng Senado. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Sa isang press conference ngayon, ay sinabi po ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi kompleto ang paglalahad ng mga nangyari sa iprinisinta ni Senadora Marcos sa hearing. Eto naman, aminin, masarap naman talagang magliwaliw, di ba? Oo naman, pero yun lang, pupunta kang fresh sa destination, pero minsan uuwi kang haggard with matching konsumisyon. Relate na relate dyan ang isang bata dito po sa Quezon City. Hindi mo na lang si Mama Dada. Ayun na nga. Halos malukot na ho ang mukha ng cutie na si Raya. Sakay ng tricycle pa uwi sa kanilang bahay. Nag-enjoy naman sa paglilibot sa loob ng preskong mall. Pero nagmamadaling umuwi si Mami kaya napakommute tuloy sa katirikan ng araw. Hindi lang daw talaga sanay si Raya sa mainit na panahon kaya beat the heat na lang sa kwelang reaksyon. Viral po ang video na may mahigit 600,000 views. Kaya trending! Sanay sa aircon si Raya. Mainit nga naman, nakakakunok ng mukha. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.